pagbati o pagpapala ng Diyos sa inyo, mga hinintay kong kapatid sa Kristo. Ginabayan kayo ng banal na Espiritu sa videong ito ngayon dahil nais ng ating mapagmahal na Ama sa Langit na ipahayag sa inyo ang kahangahangang katotohanan na personal niya kayong binisita. Bilang mga anak ng Diyos, madalas nating hinintay ang malinaw na ebidensya ng kanyang presensya sa ating buhay. Nagnanais ng tiyak na tanda na kasama natin siya sa bawat pagsubok at tagumpay. Magpakatatag kayo sapagkat nangangako ang Biblia sa Santiago 3:8. Lumapit kayo sa Diyos at lalapit siya sa inyo. Sa videong ito, tatalakayin natin ang 10 makapangyarihang tanda na ang Diyos mismo ay dumating sa inyo. Binibigyan kayo ng kanyang pag-ibig, biyaya o banal na interbensyon sa pamamagitan ng mga nagliliwanag na katotohanan ng kasulatan o ng mga banayad na bulong ng banal na Espiritu. Makikilala ninyo ang hindi maipagkakailang mga bakas ng Diyos sa inyong buhay. Naway magningas ang inyong espiritu ng hindi matitinag na katiyakan na ang inyong Ama sa Langit ay Diyos na personal na bumibisita sa kanyang mga anak. Siya ay natutuwa sa pagpapahayag ng kanyang sarili sa inyo, ginagabayan ang inyong mga hakbang at binabago ang inyong buhay sa kanyang maamong haplos. Tulungan ninyo kaming ibahagi ang mensaheng ito na nagbabago ng buhay sa iba na maaaring sabik sa personal na pakikipagtagpo sa Diyos na buhay sa pamamagitan ng pag-like, pag-komento at pag-subscribe sa aming channel. Ang inyong suporta ay nagbibigay daan sa amin upang ipagpatuloy ang pagpapahayag ng kahangahangang katotohanan ng malalim na pakikilahok ng Diyos sa ating buhay. Naway pagpalain kayo ng Diyos nang sagana ug punuin ang inyong puso ng hindi natitinag na katiyakan na siya nga ay bumisita sa inyo. Kanyang hinintay na anak, una, mahal na kaibigan, naranasan mo na bang mapunta sa gitna ng mga bagyo ng buhay? Nahintay ang mga pagsubok at paghihirap na parang hindi malalampasan. Gayunpaman, sa gitna ng kaguluhan, isang kahangahangang pangyayari ang nangyayari. Isang hindi maipaliwanag na kapayapaan ang bumabalot sa iyo. Yumayakap sa iyong buong pagkatao. Ang kapayapaang ito, na higit sa lahat ng pag-unawa, ay makapangyarihang tanda na tunay na binisita ka ng Diyos. Sa aklat ng Filipos 3:7, isinulat ni Apostol Pablo, at ang kapayapaan ng Diyos na higit sa lahat ng pag-unawa, ang magbabantay sa inyong mga puso at isipan kay Kristo Jesus. Ang talatang ito ay nagsasalita ng kahangahangang kaloob ng kapayapaan na ipinagkakaloob ng Diyos sa kanyang mga anak sa kanilang buhay. Kapag ikaw ay nasa gitna ng bagyo, nakikipaglaban sa mga pagsalungat ng kahirapan, ang kapayapaan ng Diyos ay nagsisilbing kalasag, nagpoprotekta sa iyong puso at isipan mula sa labis na takot, pagkabalisa at kawalan ng pag-asa. Ito ay kapayapaang hindi maunawaan ng mundo dahil hindi ito nagmumula sa panlabas na kalagayan, kundi mula sa mismong presensya ng Diyos sa loob mo. Ang hindi maipaliwanag na kapayapaang ito ay patotoo ng hindi natitinag na pag-ibig at pangangalaga ng Diyos sa iyo. Ito ay paalala na hindi kanya iniwan sa oras ng pangangailangan, kundi naroon siya sa tabi mo. Hinintay ang iyong kamay at ginagabayan ka sa dilim. Kahit magulo ang mundo sa paligid mo, maaari kang magpahinga sa katiyakan na kontrolado ng Diyos ang lahat at may plano siya para sa iyong buhay. Ang kapayapaan ng Diyos ay hindi lamang pakiramdam ng katahimikan, kundi isang malalim na katiyakan na lahat ay magkakasama para sa iyong kabutihan ayon sa kanyang layunin. Ito ay kapayapaang nagbibigay daan sa iyo na harapin ang bawat araw ng may kumpiyansa. Alam na ang Diyos ang iyong kanlungan at lakas, isang laging naroroon na tulong sa panahon ng problema. Kapag naranasan mo ang hindi maipaliwanag na kapayapaang ito, malinaw na indikasyon ito na binisita ka ng Diyos, na hinintay niya ang iyong buhay sa malalim na paraan. Ito ay tanda ng kanyang pabor
at pagnanais na aliwin ka. Natiyakin sa iyo na siya ay kasama mo palagi kahit hanggang sa katapusan ng panahon. Kaya, mahal na kaibigan, kung natagpuan mo ang iyong sarili na balot ng hindi maipaliwanag na kapayapaang ito kahit sa gitna ng mga pakikibaka ng buhay, magsaya ka dahil ito ay ebidensya na ang Diyos ng universo ay piniling ipakita ang kanyang presensya sa iyo. Yakapin ang kapayapaang ito. Hayaang bantayan nito ang iyong puso at isipan at magtiwala sa isa na malayang nagbibigay nito. Tandaan, ang kapayapaan ng Diyos ay hindi nakasalalay sa iyong kalagayan. Ito ay kaloob na nagmumula sa kanyang pag-ibig at biyaya. Habang patuloy kang naglalakad kasama siya, naway ang kanyang kapayapaan ang iyong palaging kasama. Paalala ng kanyang katapatan at pinagmumulan ng lakas para sa paglalakbay sa hinintay. Magpakatatag ka dahil kasama mo ang Diyos at ang kanyang kapayapaan ang magpapalakas sa iyo sa bawat pagsubok at paghihirap. Hayaang ang hindi maipaliwanag na kapayapaang ito ay maging tanglaw ng pag-asa. Ginagabayan ka palapit sa puso ng Diyos, kung saan matatagpuan ang tunay na kagalakan at kapahingahan. Pangalawa, kapag bumisita sa iyo ang Diyos, isa sa malalim na pagbabagong mararanasan mo ay ang tumitinding espiritual na pagkilala. Parang natanggal ang isang tabing mula sa iyong mga espiritual na mata na nagbibigay sa iyo ng matalas na kakayahang makilala ang katotohanan mula sa panlilinlang. Hindi ito ordinaryong pananaw, kundi isang banal na kaloob mula sa banal na espiritu na ngayon ay nananahan sa loob mo. Sa tumitinding pagkilalang ito, nagsisimula kang makita ang mundo sa pamamagitan ng mga mata ng Diyos. Ang mga kasinungalingan at kalahating katotohanan na dating nagpapalabo sa iyong paghuhusga ay ngayon ay malinaw na nakikita. Nararamdaman mo kung may mali kahit ito ay banayad na nakatago sa ilalim ng anyo ng katuwiran. Ang pagkilalang ito ay nagsisilbing espiritual na kompas. Ginagabayan ka sa mga komplikasyon ng buhay o tinutulungan kang gumawa ng mga desisyong naaayon sa perpektong kalooban ng Diyos. Hindi ka na madaling nadadala ng mga opinyon ng iba o ng mga panlilinlang ng kaaway. Ang iyong espiritu ay nakatutok sa boses ng katotohanan, ang boses ng Diyos mismo. Habang gumugugol ka ng oras sa panalangin o lumulubog sa kanyang salita, lalong lumalakas ang pagkilalang ito. Natututo kang subukin ang bawat espiritu, bawat aral, bawat payo laban sa hindi nagkakamaling karunungan ng kasulatan. Sa tumitinding espiritual na pagkilala, naglalakbay ka sa buhay ng may bagong karunungan na mula lamang sa itaas. Hinintay mo ang mga hamon at desisyon ng may malinaw na isip o pusong naayon sa mga layunin ng Diyos. Kahit sa harap ng kahirapan o pagkalito, mayroon kang hindi natitinag na kumpiyansa na ginagabayan ka ng Diyos sa tamang landas. Ang kaloob ng pagkilalang ito ay hindi lamang para sa iyong kapakinabangan, kundi para sa pagpapalakas ng katawan ni Kristo. Habang lumalago ang iyong kakayahang makilala ang katotohanan mula sa kamalian, nagiging tanglaw ka ng liwanag sa mundong puno ng espiritual na kadiliman. Ang iyong mga salita o kilos ay nagdadala ng bigat ng banal na karunungan. Hinintay ang iba sa paanan ni Jesus. Kaya, kung natagpuan mo ang iyong sarili na may tumitinding kakayahang makilala ang mga espiritual na bagay, magsaya ka. Ito ay malinaw na tanda na binisita ka ng Diyos at makapangyarihang gumagawa sa iyong buhay. Yakapin ang kaloob na ito. Alagaan ito sa pamamagitan ng panalangin o pag-aaral ng salita ng Diyos. At panoorin kung paano ka ginagamit ng Diyos para magkaroon ng epekto sa mga buhay para sa kanyang kaharian. Sa tumitinding espiritual na pagkilala, handa ka na upang maglakad sa kabuuan ng plano ng Diyos para sa iyong buhay at gabayan ng iba tungo sa maluwalhating liwanag ng kanyang katotohanan. Pangatlo, mga kaibigan, kapag bumisita sa iyo ang Diyos, isa sa pinakamalalim na tanda
ay ang hindi mapapawi na uhaw sa katuwiran na sumasakop sa iyong buong pagkatao. Ito ay damdamin na maipapaliwanag lamang bilang isang malalim, nagniningas na pagnanais na mamuhay ng buhay na kalugod-lugod sa Diyos sa bawat posibleng paraan. Isipin ang isang usa sa ilang pagod at uhaw, desperadong naghihintay ng tubig upang maibsan ang kanyang uhaw. Tulad ng magandang pagkakasabi ng salmista sa Salmo 42:1, kung paanong hinintay ng usa ang mga agos ng tubig, gayon hinintay ng aking kaluluwa ang iyo pa siya, aking Diyos. Ito ang uri ng uhaw na sumasakop sa iyo kapag tunay na hinintay ng Diyos ang iyong buhay. Natagpuan mo ang iyong sarili na nagnanais na maglakad sa integridad, mamuhay ng buhay na walang kapintasan. Hindi ka na kontento sa simpleng pagdaan sa mga ritual o pagbibigay lamang ng salita sa iyong pananampalataya. Hinihintay ka ng isang hindi mapapawing gutom na makilala ang Diyos ng mas malalim at sundin ang kanyang mga utos ng mas malapit. Ang pagnanais na ito sa katuwiran ay sumasakop sa bawat aspeto ng iyong buhay. Nagsisimula kang suriin ang iyong mga saloobin, salita at kilos. Inihahambing ang mga ito sa liwanag ng salita ng Diyos. Nagsisimula kang magtanong sa sarili, kalugod-lugod ba ang saloobing ito sa Diyos? Nakapagpapalakas at nakapag-aangat ba ang mga salitang ito? Nagdudulot ba ng kaluwalhatian ang kilos na ito sa kanyang pangalan? Nagiging lubos kang maingat sa mga bahagi ng iyong buhay na hindi umabot sa pamantayan ng Diyos at napupuno ka ng banal na hindi kasiyahan. Hindi mo na matitiis ang kasalanang dating hinintay ka at handa kang gawin ang anumang kailangan para makalaya mula sa pagkakahawak nito. Ngunit ang uhaw na ito sa katuwiran ay hindi pasanin o gawain. Sa kabilang banda, ito ay pinagmumulan ng malaking kagalakan at kasiyahan habang hinintay mo ang Diyos ng buong puso, kaluluwa, isip at lakas. Natutuklasan mo ang kapayapaan at layunin na hindi mo kailanman nalaman noon. Natagpuan mo ang iyong sarili na natutuwa sa kanyang presensya, pinahahalagahan ang kanyang salita, at nararanasan ang masaganang buhay na ipinangako ni Jesus sa mga sumusunod sa kanya. Siyempre, ang paglalakad sa katuwiran ay hindi laging madali. Magkakaroon ng mga panahon na madadapa ug mahuhulog ka, na matutukso kang ikompromiso ang iyong mga paniniwala o pumili ng madaling daan. Ngunit kahit sa mga sandaling iyon, ang hindi mapapawing uhaw sa katuwiran na inilagay ng Diyos sa loob mo ay hindi ka hahayaang magpahinga. Hanggat hindi mo naayos ang mga bagay, matatagpuan mo ang iyong sarili na lumalapit sa Diyos nang may mapagkumbabang pagsisisi, hinintay ang kanyang kapatawaran at lakas para magpatuloy. Palilibutan mo ang iyong sarili ng mga kapwa mananampalataya na maaaring magbigay lakas at magbigay pananagutan sa iyo, at pananatilihin mong nakatuon ang iyong mga mata kay Jesus, ang nagtatag ug nagpapaperpekto ng iyong pananampalataya. Alam na hindi ka kailanman iiwan o pababayaan niya. Kaya, kung natagpuan mo ang iyong sarili na nasasakop ng isang hindi mapapawing uhaw sa katuwiran, kaibigan ko, magsaya ka dahil ito ay tiyak na tanda na binisita ka ng Diyos at gumagawa sa iyong buhay. Yakapin ang banal na gutom na ito ug hayaang itulak ka nito pasulong sa iyong paglalakad kasama si Kristo. Alamin na habang hinintay mo muna ang kanyang kaharian at kanyang katuwiran, lahat ng mga bagay na ito ay idaragdag sa iyo. Pang-apat, mga hinintay na kapatid, isa sa pinakakahanga-hangang tanda na binisita ka ng Diyos ay ang supernatural na lakas na nararanasan mo sa mga sandali ng kahinaan. Ang lakas na ito na maipapaliwanag lamang sa banal na interbensyon ay patotoo ng hindi natitinag na pag-ibig at katapatan ng Diyos sa kanyang mga anak. Si Apostol Pablo sa 2 Korinto verse 9 ay nagbabahagi ng malalim na katotohanan na tumutunog sa mga mananampalataya sa lahat ng panahon. Ngunit sinabi niya sa akin,
Sapat na ang aking biyaya para sa iyo, sapagkat ang aking kapangyarihan ay nagiging perpekto sa kahinaan. Kaya't lalo akong magmamalaki sa aking mga kahinaan, upang ang kapangyarihan ni Kristo ay manatili sa akin. Ang talatang ito ay nagpapaalala sa atin na kapag kami ay pinakamahina, ang lakas ng Diyos ay pinakamaliwanag na nagniningning sa pamamagitan natin. Magkakaroon ng mga panahon sa ating buhay na haharapin natin ang parang hindi malalampasang mga hadlang. Kapag ang mga hamon sa harap natin ay mukhang masyadong malaki para malampasan. Sa mga sandaling ito, maaaring maramdaman natin ang kawalan ng kakayahan, pagod, at handa ng sumuko. Ngunit sa mga sandaling ito rin natin nararanasan ang supernatural na lakas ng Diyos sa ating buhay. Kapag natagpuan mo ang iyong sarili sa gitna ng bagyo, nakikipaglaban sa mga alon ng kahirapan, at biglang naranasan mo ang isang lakas na alam mong hindi sa iyo, makakasiguro kang kasama mo ang Diyos. Ang lakas na ito ay nagbibigay daan sa iyo na tumayo ng matatag, magtiyaga, at malampasan ang mga hadlang na dating mukhang imposible. Ito ay lakas na lumalabag sa pag-unawa ng tao. Isang lakas na maipapaliwanag lamang sa presensya at kapangyarihan ng banal na espiritu sa loob mo. Ang banal na lakas na ito ay nagbibigay daan sa iyo na tiisin ang mga paghihirap ng may biyaya, harapin ang mga pagsubok ng may hindi natitinag na pananampalataya, at magawa ang mga bagay na hindi mo kailanman inisip na posible. Marahil nahintay mo ang isang krisis sa kalusugan at ang mga doktor ay nagbigay ng malungkot na prognosis. Ngunit habang nagdarasal ka, umaasa sa lakas ng Diyos, nararanasan mo ang isang himalang pagpapagaling na nagpapamangha kahit sa mga medikal na profesional. O baka dumadaan ka sa panahon ng kahirapan sa pananalapi at hindi mo alam kung paano mo makakayanan ang mga gastusin. Ngunit habang nagtitiwala ka sa probisyon ng Diyos, nasasaksihan mo ang mga pintuang nagbubukas at mga pangangailangang natutugunan sa mga paraang maipapaliwanag lamang bilang supernatural. Ang lakas na ito ay hindi limitado sa pisikal o material na mga hamon. Sumasaklaw din ito sa mga labanang hinintay natin sa ating isip at puso. Kapag nahihirapan ka sa pagkabalisa, depresyon o adiksyon, at pakiramdam mo ay wala ka ng lakas para lumaban, ang kapangyarihan ng Diyos ang pumapakikalaban. Natagpuan mo ang iyong sarili na kayang labanan ang tukso, makalaya mula sa mga tanikala na dating hinintay ka, at maranasan ang kapayapaang higit sa lahat ng pag-unawa. Ang kagandahan ng supernatural na lakas na ito ay hindi ito nakasalalay sa ating sariling kakayahan o merito. Ito ay kaloob mula sa Diyos, malayang ibinigay sa mga nagtitiwala sa Kanya. Habang isinusuko mo ang iyong mga kahinaan sa Diyos, kinikilala ang iyong pangangailangan sa Kanyang lakas. Pinupuno ka niya ng kapangyarihang hindi mula sa mundong ito. Mga hinintay kong kaibigan, kung natagpuan mo ang iyong sarili na nararanasan ang isang lakas na maipapaliwanag lamang sa banal na interbensyon, magsaya ka, dahil ito ay malinaw na tanda na binisita ka ng Diyos at makapangyarihang gumagawa sa iyong buhay. Yakapin ang lakas na ito, huwag hayaang maging patotoo ito sa mundong nanonood ng kahangahangang kapangyarihan at pag-ibig ng ating Ama sa Langit. Tandaan, kapag mahina ka, Siya ang malakas. Kapag pakiramdam mo ay hindi ka na makakagawa ng isa pang hakbang, dinadala ka niya. At kapag nahintay mo ang imposible, ginagawa niyang posible ang lahat. Magtiwala sa kanyang supernatural na lakas at panoorin kung paano niya binabago ang iyong mga kahinaan sa isang plataporma para ipakita ang kanyang kaluwalhatian. Panglima, mga hinintay. Isa sa pinakakahangahangang tanda na binisita ka ng Diyos ay ang malalim na pag-ibig sa iba na nagsisimulang umaapaw mula sa iyong puso. Ang pag-ibig na ito ay hindi lamang damdamin o panandaliang emosyon.
kundi isang walang kondisyong pag-ibig na sumasalamin sa pag-ibig na ipinakita ni Kristo sa krus. Sa Juan 15:30, idineklara ni Jesus, walang pag-ibig na higit pa rito, ang pag-aalay ng buhay para sa mga kaibigan. Ang sakripisyong pag-ibig na ito, ang esensya ng pag-ibig na ibinubuhos ng Diyos sa iyong puso kapag binisita ka Kanya. Ito ay pag-ibig na nagtutulak sa iyo na unahin ang ibabago ang sarili, maglingkod ng walang pag-iimbot, at magbigay ng habag sa lahat, kahit sa mga itinuring ng mundo na hindi karapat-dapat. Kapag napuno ng pag-ibig ng Diyos ang iyong puso, nagsisimula kang makita ang mga tao sa pamamagitan ng kanyang mga mata. Hindi mo na hinintay ang iba batay sa kanilang hitsura, katayuan sa lipunan, o mga nakaraang pagkakamali. Sa halip, kinikilala mo ang likas na halaga, pwede o dignidad ng bawat individual. Alam na nilikha sila ayon sa larawan ng Diyos at lubos na hinintay niya. Ang pag-ibig na ito ay hindi pasibo o walang pakialam. Ito ay pag-ibig na nagtutulak sa iyo sa aksyon. Natagpuan mo ang iyong sarili na napipilitang maglingkod sa iba, tugunan ang kanilang mga pangangailangan, ug maging konkretong ekspresyon ng pag-ibig ng Diyos sa kanilang buhay. Maaaring ito ay pagboboluntaryo sa isang lokal na shelter, pagtuturo sa isang nahihirapang kabataan, o simpleng pag-aalok ng pakikinig sa isang kaibigang nangangailangan. Hinintay ka ng pagnanais na magdulot ng pagbabago sa buhay ng mga nasa paligid mo. Higit pa, ang malalim na pag-ibig na ito ay nagbibigay daan sa iyo na magpatawad sa iba kahit sila ay lubos na nagkasala sa iyo. Nauunawaan mo na ang kapatawaran ay hindi tada ng kahinaan, kundi refleksyon ng kapatawarang natanggap mo mula sa Diyos. Tulad ng itinuturo ng Efeso 4:32, maging mabait ug maawain sa isa't isa, nagpapatawad sa bawat isa. Tulad ng pagpapatawad ng Diyos sa inyo kay Kristo, nagbibigay ka ng biyaya at awa sa iba. Alam na ikaw rin ay tumatanggap ng hindi nararapat na pabor ng Diyos. Ang pag-ibig na ito ay nagtutulak din sa iyo na abutin ang mga itinakwil, tinanggihan, o hindi pinansin ng lipunan. Hinintay mong maging boses para sa mga walang boses, tagapagtanggol ng mga inaapi, ug liwanag sa kadiliman. Kinikilala mo na ang bawat tao. Ano man ang kanilang pinagmulan o kalagayan ay mahalaga sa paningin ng Diyos at karapat-dapat sa pag-ibig o habag. Habang hinintay mong gabayan ng malalim na pag-ibig na ito, ang iyong mga kilos o pakikisalamuha, nagiging makapangyarihan kang saksi sa nagbabagong kapangyarihan ng pag-ibig ng Diyos. Mapapansin ng mga tao ang paraan ng iyong pagmamahal sa iba at hihintayin sila sa pinagmulan ng pag-ibig na iyon. Ang iyong buhay ay nagiging buhay na patotoo sa realidad ng presensya ng Diyos at ng epekto ng kanyang pag-ibig sa puso ng tao. Mahalagang tandaan na ang pag-ibig na ito ay hindi isang bagay na maaari mong gawin o likhain sa sarili mo. Ito ay supernatural na pag-ibig na nagmumula mismo sa puso ng Diyos habang nananatili ka sa Kanya. Hinintay ang Kanyang pag-ibig na punuin ka. Natural itong umaapaw sa buhay ng mga nasa paligid mo. Kaya, mga hinintay kong kaibigan, kung natagpuan mo ang iyong sarili na nararanasan ang isang malalim na pag-ibig sa iba na lumalabag sa paliwanag ng tao, magsaya ka dahil ito ay malinaw na tanda na binisita ka ng Diyos at makapangyarihang gumagawa sa iyong buhay. Yakapin ang pag-ibig na ito at hayaang ito ang nagtutulak sa lahat ng iyong ginagawa. Habang minamahal mo ang iba ng pag-ibig ni Kristo, magiging tanglaw ka ng pag-asa at patotoo sa nagbabagong kapangyarihan ng Ebanghelyo. Pang-anim, mga hinintay kong kapatid sa Kristo, isa sa pinakakahangahangang tanda na binisita ka ng Diyos ay ang hindi maipaliwanag na probisyon na nasasaksihan mo sa iyong buhay. Ang probisyong ito ay madalas na dumarating sa pinakahindi inaasahang paraan na nag-iiwan sa iyo sa pagkamangha sa katapatan at pangangalaga ng ating Ama sa Langit. Sa Mateo 6:31-33,
Ipinapaalala sa atin ni Jesus, kaya't huwag kayong mag-alala na sinasabi, ano ang kakainin natin? O ano ang iinumin natin? O ano ang isusuot natin? Sapagkat hinintay ng mga pagano ang lahat ng mga bagay na ito, at alam ng inyong Ama sa langit na kailangan ninyo ang mga ito. Ngunit hanapin muna ang kanyang kaharian at kanyang katuwiran, at ang lahat ng mga bagay na ito ay ibibigay sa inyo. Ang mga salitang ito ay hindi lamang mga salita ng pag-aliw, kundi makapangyarihang pangako na kapag inuuna natin ang kaharian ng Diyos, siya ang bahala sa bawat pangangailangan natin. Kapag binisita ka ng Diyos, nagsisimula kang maranasan ang katotohanan ito sa konkretong paraan. Nasasaksihan mo ang kanyang kamay ng probisyon sa iyong buhay, madalas sa pinakahimala o nakakagulat na paraan. Maaaring ito ay sa anyo ng isang pinansyal na tagumpay. Kapag akala mo ay wala ng pag-asa, marahil natagpuan mo ang iyong sarili sa desperadong sitwasyon na may mga bayarin na nagtatambak o walang malinaw na paraan pasulong. Ngunit biglang may dumating na hindi inaasahang tseke sa koreo. Nagbukas ang isang pagkakataon sa trabaho o isang mapagbigay na kaluluwa ang tumulong upang tugunan ang iyong pangangailangan. Sa mga sandaling iyon, hindi mo maiwasang kilalanin na ito ay kamay ng Diyos ang gumagawa na nagbibigay para sa iyo sa mga paraang hindi maipapaliwanag ng tao. Ngunit ang provision ng Diyos ay hindi limitado sa mga bagay sa pananalapi. Maaari rin itong dumating sa anyo ng isang napapanahong salita ng pagpapalakas na sinabi ng isang kaibigan o kahit ng isang estranghero kapag nararamdaman mong naduduwal, labis na pagod o handa ng sumuko. May nagsasalita ng salita ng buhay sa iyong sitwasyon. Maaaring isang simpleng text message, tawag sa telepono, o isang banal na inorkestrang pagkakataon na nagpapaalala sa iyo ng pag-ibig o katapatan ng Diyos. Ang mga salitang ito ng pagpapalakas ay nagsisilbing lifeline. Hinintay ka mula sa kawalan ng pag-asa at pinupuno ka ng panibagong pag-asa at lakas. Sa ibang pagkakataon, ang probisyon ng Diyos ay dumarating sa anyo ng mga banal na koneksyon. Dinadala niya ang mga tao sa iyong buhay na maaaring magbukas ng mga pinto, magbigay ng gabay, o mag-alok ng suporta na kailangan mo para malampasan ang mga hamon ng buhay. Ang mga koneksyong ito ay maaaring mukhang nagkataon sa una, ngunit kapag tinitingnan mo pabalik, napagtatanto mo na inorkestra ang mga ito ng makapangyarihang kamay ng Diyos. Alam niya ng eksakto kung ano ang kailangan mo at kailan mo ito kailangan. At lagi siyang gumagawa sa likod ng mga eksena para isagawa ang kanyang perpektong plano para sa iyong buhay. Habang nasasaksihan mo ang mga hindi maipaliwanag na probisyong ito, lumalakas ang iyong pananampalataya at lumalalim ang iyong tiwala sa Diyos. Nagsisimula kang kilalanin na siya ay hindi malayong Diyos, kundi isang mapagmahal na Ama na malalim na kasangkot sa bawat aspeto ng iyong buhay. Natututo kang umasa sa Kanya ng lubos. Alam na hindi ka kailanman iiwan o pababayaan niya. Mahalagang tandaan na ang probisyon ng Diyos ay hindi laging dumarating sa anyo na inaasahan o ninanais natin. Minsan, ang kanyang probisyon ay dumarating sa pamamagitan ng mga pagsubok o hamon na humuhubog sa ating karakter at hinintay tayo palapit sa Kanya. Sa mga sandaling iyon, maaaring hindi natin maunawaan ang kanyang mga paraan, ngunit maaari tayong magtiwala sa kanyang kabutihan at katapatan. Maaari tayong magpahinga sa katiyakan na siya ay gumagawa ng lahat para sa ating kabutihan at sa kanyang kaluwalhatian, kahit sa gitna ng ating sakit o pagdurusa. Kaya, mga hinintay kong kaibigan, kung natagpuan mo ang iyong sarili na nararanasan ang hindi maipaliwanag na probisyon sa iyong buhay, magsaya ka dahil ito ay malinaw na tanda na binisita ka ng Diyos at aktibong gumagawa para sa iyo. Magpasalamat sa kanyang katapatan ug hayaang ang mga karanasang ito ay magsilbing paalala ng kanyang hindi natitinag na pag-ibig
at pangangalaga sa iyo. Habang patuloy kang hinintay muna ang kanyang kaharian at kanyang katuwiran, magtiwala na siya ay magpapatuloy sa pagbibigay para sa bawat pangangailangan mo. Ibahagi ang iyong mga patotoo ng kanyang probisyon sa iba upang sila rin ay mapalakas at mahintay palapit sa Diyos na nagtutugon sa lahat ng ating pangangailangan ayon sa kanyang kayamanan sa kaluwalhatian. Tandaan, ang ating Diyos ay Diyos ng kasaganaan at natutuwa siya sa pagpapala sa kanyang mga anak. Kaya, panatilihing nakatuon ang iyong mga mata sa Kanya o panoorin sa pagkamangha habang ibinubuhos niya ang kanyang hindi maipaliwanag na probisyon sa iyong buhay, ngayon at magpakailanman. Pangpito, kapag bumisita sa iyo ang Diyos, isa sa pinakamalalim na pagbabagong mararanasan mo ay ang tumitinding pagiging sensitibo sa banal na espiritu. Tulad ng sinabi sa Juan 16:13, kapag dumating ang espiritu ng katotohanan, gagabayan ka niya sa buong katotohanan. Ang tumitinding pagiging sensitibo sa mga banayad na bulong o pagtutulak ng banal na espiritu ay nagiging gabay na liwanag sa iyong buhay. Nagbibigay liwanag sa iyong landas. Tinutulungan kang maglakbay sa mga komplikasyon o hamon na hinintay mo habang lumalapit ka sa Diyos at binubuksan ang iyong puso sa Kanyang presensya. Nagsisimula kang makilala ang boses ng banal na espiritu ng mas malinaw. Ito ay isang tahimik, banayad na boses na nagsasalita sa iyong kaluluwa, nag-aalok ng karunungan, ginhawa o direksyon. Maaaring mas madalas kang huminto para makinig, patahimikin ang iyong isip at tumutok sa sinasabi ng espiritu. Ang tumitinding pagiging sensitibo sa banal na espiritu ay tumutulong sa iyo na makilala ang kalooban ng Diyos para sa iyong buhay. Kapag nahintay ng mga desisyon, malaki man o maliit, maaari kang lumingon sa banal na espiritu para sa gabay. Sa pamamagitan ng panalangin at pagninilay sa salita ng Diyos, maaari kang humintay ng payo ng espiritu o magtiwala na gagabayan ka niya sa tamang direksyon. Bibigyan ka ng banal na espiritu ng pakiramdam ng kapayapaan o pagkabalisa, kinukumpirma o binabalaan ka habang isinasaalang-alang mo ang iyong mga pagpipilian. Higit pa, ang mga pagtutulak ng banal na espiritu ay maaaring makatulong sa iyo na maiwasan ang mga bitag at tukso na maaaring makahintay sa iyong espiritual na paglago. Kapag natutukso kang lumihis mula sa landas ng Diyos, ang banal na espiritu ay magdudulot ng paninindigan sa iyong puso na nagpapaalala sa iyo ng iyong pagkakakilanlan kay Kristo at ng kahalagahan ng pamumuhay ng buhay na nagbibigay puri sa Kanya. Ang espiritu ay magbibigay lakas sa iyo upang labanan ang tukso at gumawa ng mga pagpipilian na naaayon sa kalooban ng Diyos. Habang sumusuko ka sa gabay ng banal na espiritu, matatagpuan mo ang iyong sarili na lumalago sa karunungan at pagkilala. Mas magiging handa ka na maglakbay sa mga hamon at komplikasyon ng buhay. Alam na mayroon kang banal na kompas na nagtuturo sa iyo tungo sa katotohanan o katuwiran. Sisimulan mong makita ang mundo sa pamamagitan ng espiritual na lente na kinikilala ang kamay ng Diyos na gumagawa sa iyong buhay at sa buhay ng mga nasa paligid mo. Ang tumitinding pagiging sensitibo sa banal na espiritu ay isang magandang kaloob mula sa Diyos. Ito ay tanda na hinintay ka niya palapit sa kanyang sarili. Inaanyayahan ka sa isang mas malalim na relasyon sa Kanya. Habang natututo kang makinig, tumugon sa mga pagtutulak ng espiritu, mararanasan mo ang mas malaking layunin, kapayapaan, at kasiyahan sa iyong buhay. Kaya, kung natagpuan mo ang iyong sarili na mas nakatutok sa mga banayad na bulong o pagtutulak ng banal na espiritu, magsaya ka. Ito ay malinaw na indikasyon na gumagawa ang Diyos sa iyong buhay. Hinuhubog ka sa hinintay niyang pagkatao. Yakapin ang pagiging sensitibong ito bilang isang mahalagang kaloob.
Hayaang gabayan ka ng banal na espiritu sa bawat araw. Sa paggawa nito, masasaksihan mo ang nagbabagong kapangyarihan ng pag-ibig at biyaya ng Diyos sa iyong buhay at magiging nagniningning kang liwanag para sa iba, nagtuturo sa kanila tungo sa pag-asa at katotohanang matatagpuan kay Kristo lamang. Pangwalo, mga kaibigan ko, kapag binisita ka ng Diyos, isa sa pinakakahangahangang pagbabagong mararanasan mo ay ang malalim na pagbabago sa iyong mga hinintay. Tulad ng sinabi sa Salmo 37:4, mag-alala ka sa Diyos at ibibigay niya sa iyo ang mga hinintay ng iyong puso. Ang talatang ito ay nagdadala ng magandang pangako. Habang lumalapit ka sa Diyos at natatagpuan ang iyong kagalakan sa Kanya, ang iyong mga hinintay ay magsisimulang magkatugma sa Kanyang sarili bago makatagpo ang Diyos. Ang ating mga puso ay madalas na puno ng makamundong mga hinintay, ang paghahabol ng yaman, katayuan, kasiyahan, o kapangyarihan. Hinintay natin ang mga bagay na pinaniniwalaan nating magdadala ng kaligayahan at kasiyahan para lamang matuklasan na iniiwan tayo nitong walang laman o hindi nasiyahan. Ngunit kapag pumasok ang Diyos sa ating buhay, tinisimulan niyang bugin ang ating mga hinintay mula sa loob. Habang gumugugol ka ng oras sa presensya ng Diyos, binabasa ang Kanyang salita at nakikipag-ugnayan sa Kanya. Sa pamamagitan ng panalangin, mapapansin mo ang pagbabago ng iyong mga prioridad. Ang mga bagay na dating sumasakop sa iyong isip o kung nagtutulak sa iyong mga kilos ay nagsisimulang mawala ng apela. Sa halip, matatagpuan mo ang iyong sarili na nagnanais ng mga bagay na mahalaga sa Diyos. Mga bagay na may walang hanggang halaga. Ang iyong puso ay magsisimulang mabagbag para sa mga nawawala o nasasakta at mararamdaman mo ang malalim na pagnanais. Napisat na babahagi ang pag-ibig at pag-asa ni Kristo sa iba. Maghahintay ka ng katarungan at katuwiran at handa kang tumayo para sa tama. Kahit hindi ito popular o may halaga, magugutom ka sa mas malalim na relasyon sa Diyos. Nagnanais ng pagpapalagayan at kagalakan na nagmumula sa malapit na paglalakad kasama siya. Ang pagbabagong ito ng mga hinintay ay hindi isang beses na pangyayari, kundi isang panghabambuhay na paglalakbay ng pagsuko ng iyong kalooban sa Diyos. Habang patuloy kang hinintay siya at sumusuko sa Kanyang Espiritu, ang iyong mga hinintay ay lalong magiging naaayon sa Kanya. Matatagpuan mo ang iyong sarili na binitawan ang mga makasariling ambisyon at yakapin ang mga plano o layunin ng Diyos para sa iyong buhay. At narito ang maganda ng bagay. Habang ang iyong mga hinintay ay nagiging naayon sa Diyos, matutuklasan mo ang kapayapaan o kasiyahan na hindi mo kailanman nalaman noon. Mapagtatanto mo na ang mga bagay na dating hinintay mo ay mga anino lamang kumpara sa yaman at lalim ng buhay na isinasabuhay kasama ang Diyos. Ang pagbabagong ito ng mga hinintay ay makapangyarihang tanda na gumagawa ang Diyos sa iyong buhay. Ito ay ebidensya ng Kanyang biyaya o pag-ibig na humuhubog sa iyo sa hinintay niyang pagkatao. Kaya, kung natagpuan mo ang iyong mga hinintay na nagbabago at ang iyong puso na nagnanais ng mga bagay ng Diyos, magsaya ka. Ito ay malinaw na indikasyon na binisita ka niya ug hinintay ka palapit sa Kanyang sarili. Yakapin ang pagbabagong ito. Hayaang patuloy na hubugin ng Diyos ang iyong mga hinintay. Hintayin niyang mga bagay na mahalaga sa Kanya at magtiwala na sa paggawa mo nito. Tutuparin niya ang pinakamalalim na hinintay ng iyong puso, sapagkat sa Kanya matatagpuan mo ang tunay na kagalakan, layunin at kasiyahan na hindi kailanman maialok ng mundo. Naway patuloy kang magalak sa Diyos at naway ibibigay niya sa iyo ang mga hinintay ng iyong puso habang malapit kang naglalakad kasama siya, sapagkat ang Kanyang mga paraan ay mas mataas kaysa sa ating mga paraan at ang Kanyang mga salubin ay mas mataas
kaysa sa ating mga saloobin. At habang inaayon natin ang ating mga hinintay sa Kanya, mararanasan natin ang masaganang buhay na ipinangako niya sa lahat ng hinintay at sumusunod sa Kanya. Pangsiyam, mga hinintay ko, kapag binisita ka ng Diyos, isa sa pinakakahangahangang karanasan na maaaring maranasan mo ay ang supernatural na pagpapagaling. Tulad ng sinabi sa Santiago 5:15, at ang panalangin ng pananampalataya ay magliligtas sa may sakit at itataas siya ng Diyos. Ang talatang ito ay nagsasalita ng kahangahangang kapangyarihan ng Diyos na magdala ng pagpapagaling at pagpapanumbalik sa ating buhay, pisikal man, emosyonal o espiritual. Ang haplos ng Diyos sa pagpapagaling ay maaaring magpakita sa napakaraming paraan. Bawat isa ay patotoo ng Kanyang pag-ibig at biyaya. Para sa ilan, maaaring ito ay sa anyo ng pisikal na pagpapagaling, isang himalang paggaling mula sa sakit o pinsala na lumalabag sa paliwanag ng medisina. Maaaring ito ang pagkawala ng tumor, ang pagpapanumbalik ng paningin sa bulag, o ang pagpapagaling ng malalang kondisyon na nagpapahirap sa isang tao sa loob ng maraming taon. Ngunit ang pagpapagaling ng Diyos ay higit pa sa pisikal na aspeto lamang. Malalim din siyang nagmamalasakit sa ating emosyonal at espiritual na kalagayan. Maraming tao ang nakaranas ng supernatural na pagpapagaling ng nasirang relasyon, kung saan ang kapatawaran at pagkakasundo ay mukhang imposible. Sa pamamagitan ng kapangyarihan ng banal na espiritu, lumalambot ang mga puso, gumagaling ang mga sugat, at naipapanumbalik ang mga relasyon sa mga paraang maipapaliwanag lamang sa interbensyon ng Diyos. Ang iba ay natagpuan ang kalayaan mula sa mga tanikala ng adiksyon, nakalaya mula sa pagkakahawak ng mga substansya o gawi na dating hinintay sila. Ang ganitong uri ng pagpapagaling ay makapangyarihang pagpapakita ng kakayahan ng Diyos na baguhin ang mga buhay at magdala ng pag-asa kahit sa mga pinakadesperadong sitwasyon. Kapag naranasan natin ang supernatural na pagpapagaling, hindi ito lamang pansamantalang ginhawa mula sa sakit o pagdurusa. Ito ay malalim na pakikipagtagpo sa pag-ibig o kapangyarihan ng Diyos. Ito ay paalala na Siya ay malalim na kasangkot sa ating buhay at nagmamalasakit Siya sa bawat aspeto ng ating pagkatao, pisikal, emosyonal, at espiritual. Ang mga sandali ng pagpapagaling ay nagsisilbing patotoo sa iba, nagtuturo sa kanila sa realidad ng Diyos na buhay at aktibo sa mundo ngayon. Kapag nasaksihan o narinig ng mga tao ang tungkol sa isang supernatural na pagpapagaling, maaari itong magpasiklab ng kuryosidad, mag-udyok ng pananampalataya, at magbukas ng mga pinto para maibahagi ang ebanghelyo. Mahalagang tandaan na bagamat kaya ng Diyos at talagang nagpapagaling ng supernatural, hindi ito laging sa paraan o tiyempo na inaasahan natin. Minsan, ang pagpapagaling ay dumarating sa pamamagitan ng proseso kaysa sa isang instant na himala. At sa ilang kaso, maaaring piliin ng Diyos na pagalingin sa mga paraang hindi agad natin nakikita. Ngunit anuman ang paraan ng pagpapagaling ng Diyos, maaari tayong magtiwala sa Kanyang kabutihan at katapatan. Maaari tayong magpahinga sa katiyakan na Siya ay gumagawa ng lahat para sa ating kabutihan o sa Kanyang kaluwalhatian, kahit sa gitna ng ating sakit at pagdurusa. Kaya, kung naranasan mo ang supernatural na pagpapagaling sa iyong buhay, maging ito ay ang pagpapanumbalik ng nasirang relasyon, kalayaan mula sa adiksyon, o isang himalang paggaling mula sa sakit, magpasalamat ka sa Diyos. Kilalanin ang Kanyang haplos sa pagpapagaling ug ibahagi ang iyong patotoo sa iba upang sila rin ay makilala ang pag-ibig at kapangyarihan ng ating dakilang Diyos. Naway patuloy kang magtiwala sa Diyos at umasa sa Kanyang lakas.
Alam na siya ang dakilang manggagamot na gumagaling sa lahat ng ating sakit at o gumagamot sa lahat ng ating sugat, sapagkat siya ay Diyos ng mga himala at walang imposible para sa Kanya. Habang naglalakad ka sa pananampalataya o sumusuko sa Kanyang kalooban, naway maranasan mo ang kabuuan ng Kanyang kapangyarihan sa pagpapagaling sa bawat aspeto ng iyong buhay, at naway ang iyong patotoo ay maging liwanag na nagtuturo sa iba tungo sa pag-asa at kabuuan na matatagpuan kay Kristo lamang. Pang-10, mga hinintay kong kapatid sa Kristo, kapag binisita ka ng Diyos, isa sa pinakakahangahangang pagbabagong mararanasan mo ay ang paglago ng isang hindi natitinag na pananampalataya. Ang pananampalatayang ito ay nagiging malalim na nakaugat sa mga pangako ng Diyos, tulad ng inilarawan sa Hebreo 11:1 na nagsasabi, "Ngayon ang pananampalataya ay ang katiyakan ng mga hinintay, ang paniniwala sa mga bagay na hindi nakikita." Habang lumalapit ka sa Diyos at gumugugol ng oras sa Kanyang presensya, ang iyong pananampalataya ay magiging isang hindi natitinag na puwersa na gumagabay ug nagpapalakas sa iyo sa bawat hamon at pagsubok. Kahit nahintay ng pagdududa, kahirapan, o ang pinakamadilim na kalagayan, ang iyong pananampalataya ay mananatiling matatag at determinado. Matatagpuan mo ang iyong sarili na kumakapit sa katotohanan ng salita ng Diyos nang may katigasan na hindi matitinag. Ang hindi natitinag na pananampalatayang ito ay hindi isang bagay na maaari mong linangin sa sarili mong pagsisikap. Sa halip, ito ay isang mahalagang kaloob mula mismo sa Diyos. Habang iniaalay mo ang iyong sarili sa panalangin, pag-aaral ng kasulatan, at pagsunod sa Kanyang mga utos, alagaan at palalakasin ng Diyos ang iyong pananampalataya sa mga paraang hindi mo kailanman inisip na posible. Sisimulan mong makita ang Kanyang kamay na gumagawa sa bawat aspeto ng iyong buhay, at lalalim ang iyong tiwala sa Kanya nang mas matatag sa bawat araw na lumilipas. Kapag dumating ang mga bagyo ng buhay ug sinubukang punuin ng kaaway ang iyong isip ng mga pagdududa at takot, ang iyong pananampalataya ang magiging iyong angkla. Magagawa mong tumayo ng matatag sa mga pangako ng Diyos. Alam na siya ay tapat ug totoo, tulad ng ipinapaalala sa atin ng Filipos, I will be okay that. Kumpiyansa ako rito na ang nagsimula ng mabuting gawa sa inyo ay magpapatuloy hanggang sa araw ni Kristo Jesus. Ang hindi natitinag na pananampalatayang ito ay hindi garantiya ng buhay na walang sakit o kahirapan, ngunit ito ay pangako na hindi ka iiwan ng Diyos. Siya ay maglalakad sa tabi mo sa bawat lambak, dadalhin ka sa bawat bagyo, at gagabayan ka tungo sa maluwalhating hinintay na hinintay niya para sa iyo. Ang iyong pananampalataya ay magbibigay daan sa iyo na harapin ang bawat araw ng may tapang, pag-asa, at katiyakan na ang Diyos ay gumagawa ng lahat para sa iyong kabutihan at sa Kanyang kaluwalhatian. Kaya, kung natagpuan mo ang iyong sarili na pinagpala ng isang hindi natitinag na pananampalataya, na hindi natitinag ng mga pagsubok ng mundong ito, magsaya ka o magpasalamat sa Diyos. Ito ay malinaw na tanda na binisita ka niya o gumagawa ng makapangyarihang gawa sa iyong buhay. Hawakan ng mahigpit ang pananampalatayang ito. Alagaan ito araw-araw sa pamamagitan ng panalangin at pag-aaral ng Kanyang salita, at panoorin kung paano ginagamit ng Diyos ito para baguhin ka sa larawan ng Kanyang anak, si Jesus Kristo. Naway patuloy na umunlad o lumago ang iyong pananampalataya, at naway maging nagniniingning kang liwanag sa mundong ito, nagtuturo sa iba tungo sa hindi natitinag na pag-ibig at katapatan ng ating dakilang Diyos. Amen. Mahal na Ama sa Langit, lumalapit kami sa iyo ngayon nang may mga pusong puno ng pasasalamat, pagkamangha, na kinikilala na ikaw, aming makapangyarihang Diyos, ay binisita kami. Ang iyong pag-ibig at biyaya ay hinintay ang aming buhay sa mga paraang hindi namin kailanman naisipin.
at kami ay nagpapakumbaba sa iyong presensya. Diyos, nagpapasalamat kami sa iyo sa hindi ang mabilang na paraan na ipinakita mo ang iyong katapatan sa amin. Kasama mo kami sa bawat pagsubok ug paghihirap. Ginagabayan ang aming mga hakbang ug nagbibigay para sa aming mga pangangailangan kahit sa aming pinakamadilim na sandali. Nang pakiramdam namin ay nag-iisa at nawala, naroon ka, bumubulong ng mga salita ng ginhawa at pag-asa. Pinupuri kita sa kaloob ng iyong anak, si Jesus Kristo, na dumating sa lupa upang tubusin kami mula sa aming mga kasalanan sa pamamagitan ng kanyang buhay, kamatayan, at muling pagkabuhay. Binigyan kami ng pagkakataon na maranasan ang iyong pag-ibig at biyaya sa kabuuan nito. Kami ay namamangha sa sakripisyong ginawa niya para sa amin. At kami ay lubos na nagpapasalamat sa pag-asa at kaligtasan na dinala niya sa aming buhay. Habang nagninilay kami sa mga paraan ng iyong pagbisita sa amin, naalala natin ang maraming pagpapalang ipinagkaloob mo sa amin. Binigyan mo kami ng pamilya ug mga kaibigan na hinintay at sumusuporta sa amin. At binigyan mo kami ng mga mapagkukunan na kailangan namin para mabuhay ang aming buhay ng lubos. Binigyan mo kami ng kaloob ng iyong salita na gumagabay at nagtuturo sa aming mga landas. At binigyan mo kami ng kaloob ng iyong banal na espiritu na umaaliw at nagbibigay lakas sa amin. Alam natin na ang iyong pagbisita ay hindi limitado sa mga malalaki. Himalang sandali sa aming buhay. Naroon ka sa amin sa maliliit. Pang-araw-araw na sandali rin. Naroon ka kapag nagigising kami sa umaga, kapag hinintay ang aming ulo sa gabi. Naroon ka sa tawa ng aming mga anak at sa init ng yakap ng isang kaibigan. Naroon ka sa kagandahan ng paglubog ng araw o sa katahimikan ng isang tahimik na sandali. Diyos, idinadalangin namin na hindi namin kailanman ituring ang iyong pagbisita bilang garantisado. Tulungan mo kaming laging maging maingat sa iyong presensya sa aming buhay at mabuhay sa bawat araw ng may pasasalamat at pagkamangha. Naway hindi namin kailanman kalimutan ang kahangahangang kaloob ng iyong pag-ibig at biyaya. At naway lagi kaming magsikap na ibahagi ang kaloob na iyon sa iba. Idinadalangin namin na patuloy mo kaming bisitahin. Diyos, alam namin na may mga pagsubok at hamon pa rin sa hinintay. Ngunit nagtitiwala kami sa iyong katapatan o kabutihan. Alam namin na hindi mo kami kailanman iiwan o pababayaan. At lagi kang kasama namin, ginagabayan, at nagtuturo sa aming mga hakbang. Salamat, Onis, Diyos, sa kahangahangang kaloob ng iyong pagbisita. Salamat sa iyong pag-ibig, iyong biyaya, at iyong katapatan. Naway lagi naming isabuhay ang aming buhay sa paraang nagbibigay puri at nagdudulot ng kaluwalhatian sa iyo. At naway lagi kaming handa na tanggapin ang mga pagpapalang hinintay mo para sa amin. Ipinapanalangin namin ang lahat ng ito sa mahalaga, banal na pangalan ni Jesus Kristo, aming Diyos ug tagapagligtas. Amen! Mga hinintay na kaibigan, habang tinutapos natin ang videong ito tungkol sa 10 tanda na binisita ka ng Diyos, nais kong iwanan kayo ng salita ng pagpapalakas. Panatilihing bukas ang inyong puso sa mga paraan ng pagsasalita ng Diyos sa inyo, ang pagpapahayag ng kanyang sarili sa inyong buhay. Ang mga tandang ito ay paalala na ang ating mapagmahal na Ama sa Langit ay laging kasama natin, ginagabayan ug nagtuturo sa ating mga hakbang. Tandaan, ang mga paraan ng Diyos ay madalas na misteryoso ug hindi inaasahan. Maaaring sagutin niya ang inyong mga panalangin sa mga paraang hindi ninyo kailanman naisip o hinintay. Magtiwala na ang kanyang plano para sa inyong buhay ay perpekto ug na siya ay gumagawa ng lahat para sa inyong kabutihan kahit hindi ninyo ito nakikita. Habang patuloy kayong hinintay ang Diyos ug naglalakad sa pagsunod sa kanyang salita, hayaang palakasin ng mga kumpirmasyon at tanda na ipinapadala niya
ang inyong pananampalataya. Gamitin ang mga sandaling ito bilang pagkakataon upang lumapit sa Kanya. Palalimin ang inyong relasyon sa Kanya at lumago sa inyong pag-unawa sa Kanyang karakter at pag-ibig sa inyo. Huwag magpaduwal kung hindi mo agad nakikita ang mga sagot sa iyong mga panalangin. Patuloy na dalhin ang iyong mga kahilingan sa harap ng trono ng biyaya. Nang may mapagkumbaba at nagtitiwalang puso, alam na naririnig ng Diyos ang bawat panalangin at gumagawa sa likod ng mga eksena para sa iyo. At habang nasasaksihan mo ang kamay ng Diyos na gumagalaw sa iyong buhay, huwag itago ang mga patotoong ito sa iyong sarili. Ibahagi ang mga ito sa iba bilang paraan upang palakasin o bigyang inspirasyon sila sa kanilang sariling mga paglalakbay sa pananampalataya. Hayaang ang iyong buhay ay maging buhay na patotoo ng kabutihan, katapatan at kapangyarihan ng Diyos. Nagtuturo sa iba tungo sa pag-asa at kaliligtasan na matatagpuan kay Jesus Kristo. Kaya ituloy ang pagpindot. Mga hinintay na kaibigan, ituloy ang paghinto sa mukha ng Diyos. Ituloy ang pagtitiwala sa Kanyang plano. At ituloy ang pagbabantay sa mga mahahalagang tanda na Siya ay bumibisita sa iyo. Siya ay mabuting ama na natutuwa sa pagpapala sa Kanyang mga anak. At may mga kahangahangang bagay na hinintay Niya para sa iyo. Magpahinga sa Kanyang pag-ibig, magtiwala sa Kanyang tiempo, at maghanda upang mamangha sa mga paraan na malapit na Niyang ipakita at gumawa ng mga kababalaghan sa iyong buhay. Ang pinakamabuti ay darating pa. Pagpalain kayo ng Diyos.